Mga kabayaning Pilipino, dito tayo ngayon para sa pagbigay ng update. Ingat lang po tayo, kunting ingat lang po sa kaganapan itong bagyo, no? Bagyong Uwan. Makalakas kahit dito nga sa area namin, binabayo kami din ng bagyo ng malakas na hangin dito. So bukas pa talaga to malalaman kung ano yung mga dito. Ngayon, continue pa rin yung monitoring namin sa area of responsibility. Wala naman pong masyadong kontrolado pa naman yung sitwasyon. So kayo dyan, no, lalo na yung mga kababayan natin na talagang sentro nitong bagyo, no, ay mag-ingat sila. Huwag silang magpadalos-dalos, lalo na yung mga nasa biyahe. Ingat lang din para po sa sa sarili nating kaligtasan. So ito lang po yung pakiusap natin sa mga kabayaning Pilipino natin, lalo na yung nasa abroad. Ipagdasal nyo po yung bansang Pilipinas, yung bayan natin, yung bansang Pilipinas sa nararanasan na sitwasyon ngayon, no? Dahil binabayo po ng super bagyong Uwan, super typhoon. So although kami dito nasa signal number 3 kami sa Calabarzon, pero ramdam pa rin namin grabe yung lakas ng hangin. Nakakatulad lakas ng hangin, lakas ng hangin kung ano pa yung susubtang lakas. Kaya standby lang muna kami dito sa area, nagmamasid, tinitingnan yung mga nasira. Kaya patuloy kami time to time nag-update. Ganun din sana kayo, so magiging prepared, no? Prepared po tayo, yung preparedness sa bawat then alert. So yung mga emergency kit natin dapat naka-ready na din. So sa amin naman sa security ganun din, may mga emergency prepared kit kami na naka-ready na mga gamit para just in case na may karoon man ng mga baterya, yung mga extra yung mga extra battery natin dapat yon naka-charge, dapat naka-ready na din yan para just in case mawala man ng kuryente dahil sa sobrang lakas nga nito, no? Ko'y napadasal nga lang kanina dahil sa grabe ang hagupit ng bagyong Uwan. Ito nga sa amin dito lang to, pero ramdam mo talaga, no, kung gaano kabagsik ang bagyo na to, kung niya. So tayo, no, mga kabayaning Pilipino, it's free, sama-sama po tayong pagdasal po natin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, na yung mga ka-OFW natin dyan, sama silang sulok ng mundo. Tulungan po natin ipagdasal ang ating bansa na ay humupa itong bagyo na to, na wala masyadong insala. Hindi biro pag tumitil to ng buhay ng nakakarami, no? Kagaya nung nangyari sa Cebu, daming mga namatay dahil hindi sa inaasahan. Prepared yung government to response, walang masyadong plano. So alam naman natin kung ano yung sitwasyon ng ating bansa pagdating, no, sa government response, na masyadong gobyerno. Kaya tayo na lang sa sarili nating kaligtasan. So yung mga nasa lulaying area, sa mababang lugar, dapat punta na kayo sa evacuation center na matibay din na evacuation center na lang din
tayo lang din pa rin yung bubong ng ano, no. So maging resilience po tayo sa lahat ng bagay. So kami dito din, ganyan, nagkakaroon na din kami ng ano dito, kasi ang pinaka-critical na oras ng pag-ano nitong bagyo na to is around 8. Talagang kaya yan, nananalasa na talaga siya. Ito na yung pinaka-critical na ano niya. But although base doon sa dadaan mo na daw to ng Pulilo Island, tapos maglalandfall ulit daw sa Pulilo. Kanina dumaan na to ng Catanduanes. Grabe yung devastation talaga doon sa Catanduanes, Sorsogon, Albay region. Grabe, talagang ramdam mo talaga, no. Nakita ko sa isang video na sinare ng isang vlogger, talagang nakakakilabot yung tunog pa lang ng hangin, parang panaghoy ng hangin, talagang nakakatindig balahibo pag isipin mo. Kahit nga dito nga sa amin, ano nga lang to iwan ko, nasa intensify nata kami ngayon sa signal number 4 ba, inangat nata dito sa Calabarzon, or nanatili pa rin signal number 3. So update, no, antabayanan po natin yung update ng Pag-asa kung asa na tong bagyo na to. Kanina kasi around mga 7, sabi nung Pag-asa na mag-aano pa daw to sa Pulilo Island. Kaya tayo, no, patuloy tayong magdasal, manalangin sa Panginoon. Wala namang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoong Diyos, at magiging alerto din tayo sa bawat oras dahil hindi natin alam yung mga panganib. We cannot predict them, the dangers. So yung mga rest na so kailangan magiging din tayo. So napaka-importante na may kaalaman tayo, sapat na kaalaman regarding sa sa first aid, sa safety. Yan, mga safety procedures na kailangan nating ingatan. Kailangan nating sa sarili natin para maging ligtas tayo, hindi lang yung sarili natin kundi yung pamilya din natin. So hanggang dito na lang po, mga kabayaning Pilipino. Maraming salamat po, at naway patuloy po tayong mag-ingat. Ingatan po natin yung mga sarili natin. Vamos.